Mga Lods, so for today's video, pag-uusapan natin ay tungkol sa Golden Visa. Narinig nyo na ba, Lods, yung Golden Visa? Actually ako, narinig ko lang siya nung kumalat yung balita na si Bea Alonzo nakabili ng property dito sa Madrid, Spain. At ngayon nga, di ba, residente na siya dito sa Spain. Paano nangyari yun? Hindi naman nakatira si Bea Alonzo dito. Paano siya naging residente habang nandun siya sa Pilipinas? So, nung nalaman ko yung Golden Visa, nag-research ako, ano yung Golden Visa? Paano siya nagkaroon ng Golden Visa? So, yan, mga Lods, disclaimer lang ha, wala akong masyadong alam pagdating sa mga legal na pagdating sa mga visa, sa mga usaping visa dito sa Madrid or dito sa Spain. Pero, na-curious ako, ano ba yung Golden Visa? So, ginugol ko siya. Kasi marami talaga mga Pilipino ang kailangan mag-stay muna dito ng maraming taon para maging residente. Pero si Bea Alonzo, nagkaroon ng Golden Visa, nagkaroon agad ng pagkakataong maging residente ng Spain. So, ang Golden Visa, Lods, ay ito. Spain Golden Visa is Residency by Investment Program. So, ibig sabihin, kailangan kang mag-invest dito sa Spain para magkaroon ka ng Golden Visa. Ano yung ginawa ni Bea Alonzo? Diba bumili siya ng property dito? So, nag-invest siya dito sa Madrid sa pamamagitan ng pagbili ng property. At magkano yung property niya? Mamaya malalaman natin kung magkano ba yung kinakailangang amount para makapag-invest ka at nang sa ganun ay magkaroon ka ng Golden Visa. Okay, which offers investors residency in Spain in return for an investment. Okay? It's not a direct route to citizenship. However, if you get your Golden Visa and decide to live in Spain, you might be eligible for citizenship after 10 years. 'Di ba ngayon meron ng residente na si may resident card na si Bea Alonzo dito. Pero hindi ibig sabihin yun, nangangahulugan nun na kahit meron siyang Golden Visa, ay pwede na siyang maging Spanish citizen dito sa Spain agad-agad. Kailangan niya muna maghintay ng 10 taon. Okay? So, kung alam nyo, kung mas alam ninyo talaga kung ilang taon yung pag-i-stay dapat dito ni Bea Alonzo, comment down below. Kasi gaya na sinabi ko, hindi ko pinag-aralan yung mga batas dito sa Spain at hindi ko sila gamay. Nag-research lang ako sa Google. Okay, mga Lods? Kasi ang alam ko ngayon sa batas dito, Lods, ngayon ang pinaka-recent, kailangan ay 2 years kang legal na residente ng Spain para makapag-apply ka ng citizenship or para maging Espanyol ka, mga Lods. Alam niyo, mga Lods, sa Golden Visa, na-realize ko na napaka-powerful talaga ng pera. 'Di ba? Kasi marami talagang Pilipino na naghihintay ng mga ilang taon para maging permanente or para talaga maging residente ng bansang to. Yung iba po pwedeng mag-stay dito by petition. Pero hindi lahat kasi nabibigyan ng pagkakataon ma-petition. Lalong-lalo na, for example, ako kunwari, tatay na ako. Tapos meron akong anak sa Pilipinas. Yung anak ko, hindi na siya minor de edad. Mayor de edad na siya. Hindi ko na siya po pwedeng i-petition. Ayun yung isang bagay kung bakit hindi rin basta-basta pwede makakuha o makakapetisyon ng anak. Ang alam ko, pwede lang i-petition once na yung anak mo na nasa Pilipinas ay menor de edad pa lang. Okay, yun yung alam ko. Correct me if I am wrong, mga Lods. Pero bilib talaga ako kay Bea Alonzo. Imagine, naisip niya talaga na bumili ng property or mag-invest talaga sa bansang to sa Spain. At hindi biro yung amount ng bahay sa pagkakaalam ko. Kasi nakita ko sa vlog niya yung bahay niya. Kasi kung ikukumpara mo yung vlog niya, yung bahay niya sa mga ordinaryo na bahay dito, tinatawag na piso. Kasi ang style kasi ng mga bahay dito, mga Lods, parang condo apartment. Mga ganun tipo. Papakitaan ko kayo ng itsura ng building. Ayan.
Ganyan yung mga itsura lods ng mga bahay dito. Para lang talaga siyang apartment. Pero yung nakita ko yung kanya, yung pinakita niya sa vlog nyo, ang ganda ng muebles, naka-marmol, talagang mamahalin. Actually, alam ko kung saan banda nakatira or bumili ng property si Bea Alonso. Malapit lang dito sa area namin. Kaya, yung area na yon, sa pagkakaalam ko, medyo area yun ng mayayaman. Kaya talagang, wow, napawaw talaga kay Bea Alonso nung nalaman kong nagkaroon siya ng golden visa at nakabili siya ng ganong property. Kasi alam nyo ba, Lods, kung magkano ang kailangang i-invest dito sa Spain para magkaroon ka ng golden visa? Ito mga Lods, the minimum investment amount is 500,000 euro. Magkano ang 500,000 euro sa peso? Tara, i-compute natin. Kung ang isang euro ay nakakahalaga ng 60 pesos, okay, i-times natin yun. 500,000 euro times 60, it's 30 million pesos. Kailangan mo magkaroon ng 30 million pesos nang sa ganun ay makabili ka ng property dito at maaprubahan ang golden visa mo. At iba pa Lods yung processing fee ng pagkakaroon ng golden visa. Ang laking amount, Lods. Kaya doon talaga ko na-realize, napaka-powerful ng pera. Lahat po pwede mong mabili o pwede mong magawa kapag meron kang pera. Pero syempre, hindi naman lahat ng klaseng bagay. Ang pera hindi nakakabili ng buhay, di ba? Pero ang pera talaga, gagawin kang komportable. At doon ako nabibilib talaga kay Bea Alonso. Dumating siya sa punto na nakapag-invest siya ng ganun kalaking halaga sa isang bansa katulad nitong Spain, mga Lods. For sure naman, pinaghirapan ni Bea Alonso yung mga kung ano meron siya ngayon, di ba? Sinusubaybayan ko si Bea Alonso. At sa kanya ako na-inspire para magkaroon talaga ng farmhouse. Pero ang tanong, lahat ba ay eligible or po pwede magkaroon ng golden visa? Ito. To qualify for the golden visa in Spain, you must be over 18 years old of age, okay? Or 18 years of age. Be a non-EU, non-EEA, and non-Swiss national. Kayo nang bahala mag-research ano ibig sabihin ng non-EU at non-EEA. Okay? Make a significant investment as stipulated by the Spanish government. Okay? Kasi si Bea Alonso isa Filipina. 'Di ba? Kaya hindi siya sakop nitong EU tsaka EEA at Swiss national. Pilipino siya. Kaya meron siyang right na magkaroon ng golden visa, mga Lods. At syempre, meron siyang pera. Kaya-kaya niya talagang bumili ng property dito sa Spain, mga Lods. O ayan mga Lods, kung meron kayong ganong klaseng amount at gusto nyong manirahan dito sa Spain, bakit hindi nyo i-consider ang pagkakaroon ng golden visa? Diba? Kasi pero ang dami talaga, maraming mga Pilipino talaga na nagiging residente at nagiging Spanish citizen kahit naman hindi sila bumibili ng property, mga Lods. Kaya clap kay Bea Alonso. Kaya kayo Lods, gawin nyo rin siyang inspiration. Kumbaga, ang pera talaga ay makakatulong talaga sa atin para magkaroon tayo ng komportableng buhay, mga Lods. Kaya mas maganda talagang magsumikap sa trabaho, magsumikap sa buhay, at huwag susuko sa pangarap. Kasi, tingnan nyo, lahat ng mga paghihirap natin, o pwede rin tayong maging katulad ni Bea Alonso balang araw. Hindi man artista, pero may pera. So thank you mga Lods sa inyong panonood. Hanggang dito na lang ating vlog. And please don't forget to follow my Facebook page, Lods. Ciao amigo! Hasta luego mga Lods!